Parang nasagot na pero mali yata yung sagot. Palibasa gabi na, wala nang right to counsel, wala nang access sa ating mga korte. Gabi na raw, tama na. Naku, yung mga korte bukas lang na. Sa haba-haba ng hearing na yun, Amy Marcos, wala kang ibang nakuha impormasyon kung hindi pwedeng bigyan dahil gabi na. Ang dami-daming sinagot sa'yo, yun lang ang na-pick up mo. Ano tayo, tanga-tangahan, bubububuhan? With respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. So that's pursuant to our domestic law on arrest. Isa ko dito, mga kotsero, ay yung pagsagot ng Malacanang dito sa hearing. Nabalitaan niyo ho ba na sumagot ng Malacanang sa hearing ni Senator Amy? And you know, ito pa, ito yung kinukwento ko sa inyo na interview kay Senator Amy Marcos na para sa akin talagang isa sa mga pinaka-nakakairita niyang interview. At makikita niyo, mga kotsero, kung paano sinupla ng Malacanang si Sara Duterte at si Amy Marcos. Senator, sa pagdinig kahapon, ano po yung mga main takeaways ninyo, ika nga? Wala, hindi na tayo tapos ngunit maliwanag na maraming nalabag, kasi unang-una dapat hindi gagamit ng puwersa, ng pananakot, ng dahat. Bakit hihilahin? Nakita naman natin, kinakaladkad. Hindi po pwede yan. Sabi nila yung akusado, hindi naman daw nila sinaktan. Subalit, mas lalong hindi dapat lalapitan o hahawakan o kakalad ka rin yung ibang kasama niya. Isa yun, dapat hindi... It doesn't make sense na kapag ikaw ay mag-i-issue ng warrant of arrest, makikiusap ka. Si Duterte nga nag-utos napatayin ng mga suspect Eto, gusto nyo, tratuhin siyang parang papel. Si Duterte nag-utos na kahit udyokan nyo ang mga drug pusher, ang mga huhulihin nyo. Hindi lang pala drug pusher kasi hindi nga sure na sila ay mga pusher. Udyokan nyo yung mga suspect nyo na lumaban para patayin nyo agad. May 3 million kayo pag pinatay nyo. Nagsalita ka ba nun, Amy Marcos? Wala kami narinig sa'yo. Tapos ngayon, biglang concerned ka na agad sa welfare ng mga taong inaaresto. The hypocrisy of Amy Marcos, mga Amy Duterte pala. Amy Duterte. Nanakot ng ganon. Isa pa, may access ang immediate family, nasa SOP ng pulisyan, alam naman nila yan. Bakit hindi pinapasok si VP Sara? Tapos, yung right to counsel, di ba? Yung akusado, may karapatan na magkaroon ng abogado. Sabi ng ating dating Pangulo, yung anak daw niya, yung babae, papasukin niya ng abogado niya. Ang sagot naman ni General Torre, nako, gabi na, nakaka 8 hours na sila. Hindi ganon, walang expiry date ang karapatan ng Pilipino na magkaroon ng abogado. Higit sa lahat, parang wala namang ka-effort na pumunta sa korte na Pilipino. Kasi dapat may warrant of arrest na galing sa Pilipinong korte. Inantindi natin sa extradition. Ayun. So, mainly yung paraan po ng pag-implement ng aresto at saka po yung mismong legalidad ng aresto. Yun yung sa tingin ninyong hindi nasagot ng husto o ng to your satisfaction ng mga opisyal ng ating gobyerno. Parang nasagot na pero mali yata yung sagot. Palibasa gabi na, wala nang right to counsel, wala nang access sa ating mga korte. Gabi na raw, tama na. Naku, yung mga korte bukas lang na. Sa haba-haba ng hearing na yun, Amy Marcos, wala kang ibang nakuha impormasyon kung hindi pwedeng bigyan dahil gabi na. Ang dami-daming sinagot sa'yo, yun lang ang na-pick up mo. Ano tayo, tanga-tangahan, bubububuhan? Grabe ka naman, Amy Marcos. Matindi na yan. Alam mo yung pagsipsip po sa mga Duterte hanggang ngayon hindi ume-epekto. Ayaw pa rin nila sa'yo. Senator, while you are the chair of the Senate Committee on Foreign Relations, hindi rin po maihiwalay ng mga kababayan natin na kayo po ay kapatid din ng ating Pangulo. Was there any point na ito po yung napag-usapan ninyo? Well, pinaabot ko at hindi pa kami nag-uusap ng Pangulo. Halos hindi ko na nakikita yun doon lang sa ang dami naman tao at magulo, hindi ko na nakakasabi ko na hindi tama itong nangyari at kinakailangan alamin natin ang detalye. Naging emotional din ako kasi naaalala ko yung ama ko, matanda na.
Nako, ilayo ang pangalan ni Ferdinand Edralin Marcos sa mga bibig mo. Wala sa kalingkingan ni Apo Lakay, si Rodrigo Duterte. Tigilan mo ang pagkukumpara. May sakit na, sabi nga niya, katulad ni Presidente Duterte, abay kung kailangan ko harapin ang paglilitis, gawin natin sa Pilipinas, handa. Nabanggit niyo ho, hindi pa tapos itong investigasyon, magkakaroon po ng kasunod. Pero kunin ko na lang po yung reaksyon ninyo sa sinabi ni Senador Bongo na hindi ho kaya posibleng late na ang ating pag-iimbestiga at hindi rin naman natin maibabalik ang dating Pangulo pabalik ng bansa. Ay nako, ang dali naman yung sumuko. Huwag tayo susurrender. Alam po ninyo, kami pinaglalaban namin 6 years, dekada-dekada yun. Bakit natin isusuko? Baka maibalik natin kung mapatunayan natin na mali-mali ang nangyari at kayang-kaya ng mga korte Pilipino hatulan si Presidente Duterte. Kaya niyang harapin dito sa atin ang paglilitis. May pakiusap po ang Palace Press Officer na si Jose Claire Castro. Sana raw po balansehin yung takbo ng hearing kasi parang halos hindi raw po makapagsalita yung mga opisyal ng gobyerno. Parang nakakatawa naman siya. Narinig naman ninyo ang pinakamadaldal doon si SOJ Remulla, di ba? Si Sir Boying. Siyang pinakamahaba magsalita. Hindi naman tayo ganun kahaba magsalita dahil ako nagtatanong, hinahayaan ko nga siya kahit tumataas na ang boses at siya na ang nagtatanong, hindi na ako. Hinahayaan ko nga sila eh. Pero mga kotsero, eto, puntahan na ngayon natin yung sagot. Lahat ho ng sinabi dito, mga kotsero, sopla. Sopla si Amy, sopla si Sara. Ayan. At ngayon po, makakasama natin ang ICC Accredited Lawyer and International Expert na si Attorney Joel Butuyan para magbigay po ng linaw sa iba pang mong katanungan. Sinasabi po na mukhang labag ang ginawa sa pag-surrender kay dating Pangulong Duterte nang walang court order. Maaari niyo po bang i-explain? Dahil sinasabi po ni SOJ Boying Remulla ay nasa batas naman po ng RA 9851 na pwedeng i-surrender sa International Court. Pag-liwanag nga po yan, Atty. Butuyan. Jose Claire, dalawang basihan yung validity ng implementation ng warrant of arrest. No? Unang-una nandyan yung Republic Act 9851, which is actually a mirror image of the Rome Statute. Ito yung statute ng ICC. Nakasaad dun sa may Article 17 ng RA 9851 na kapag may warrant of arrest na inisyo ang isang international court, merong option ang Pilipinas na i-surrender directly to the international court yung suspect. Pangalawa, yung Article 59 ng Rome Statute. Nakalagay doon na kapag inaresto yung isang tao sa Pilipinas, no, halimbawa, ang procedure ay pwedeng idaan sa competent judicial authority at meron lang very basic na pwedeng tanungin yung competent judicial authority. Wala na siyang jurisdiction para questionin pa yung validity ng warrant of arrest. Nakalagay doon sa Article 59 mismo. Ang pwede niya lang gawin is i-verify yung identity na naaresto, kung siya nga yung nakalagay sa warrant of arrest, and to make sure na yung rights ng arrested person ay respected pursuant to our domestic law. Ngayon, meron ng decision ng ICC mismo with respect to ano ba yung binding effect ng procedure under Article 59 kung kinakailangan dumaan sa domestic judicial authority. Anong nangyari nung pag-aresto kay former President Duterte? Binasahan siya ng Miranda rights niya. So that's pursuant to our domestic law on arrest. And then meron siyang abogado doon. Hindi lang isa, dalawa. So yung substance ng Article 59, we're actually complied with. So talagang both under our local law and under the ICC statute, complied with valid yung implementation ng warrant of arrest, Yusek. See? Ibig sabihin, Atty. Butuyan, kahit hindi po Valid tayo ang warrant, membro dito sa ICC, at ang ginamit natin primarily ay ang ating batas ng RA 9851, kung itatanungin pa rin nila kung may substantial compliance tayo dito sa Article 59 ng Rome Statute, ibig sabihin, nakapag-comply tayo, although hindi yun yung ginamit natin na batas, kundi yung RA 9851, ganun po ba yun? Tama yun, Yusek Claire, no? We fully complied with our domestic law dahil nga merong discretion yung Philippine government to directly surrender the suspect to the international court. Okay. Meron pa po kayong nais na idagdag, yung panghuling salita patungkol po dito sa
silbi ng warrant of arrest at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte sa ICC. Nakita naman natin yung pag-serve ng warrant of arrest. Naka-video nga lahat yung mga pangyayari. Kung ikukumpara natin yung pag-serve ng warrant of arrest kay former President Duterte sa pag-serve ng warrant of arrest sa ordinary suspect or criminal sa Pilipinas, sobrang nakakalamang si former President Duterte. In fact, ang daming privileges that were extended to him over and beyond what is required by law. So, sa substance, wala talagang walang na-violate and valid yung implementation ng warrant of arrest. Paano yan? Amy Marcos. Alam mo mga Kojero, ito may challenge ako kay Amy Marcos. Sana makarating. In the interest of fairness, kung gusto mo talagang makita ka ng ng Pilipino, ng taong bayan na patas ka at wala kang kinikilingan, tulad ng iyong sinabi dati. Sabi niya kasi, hindi yung pipili sa Marcos at sa Duterte. Makadugo ko ang Marcos at mahal ko ang Duterte. O, tingnan nyo take note yung kanyang language. At the end of the day, mga Kojero, may magagawa pa sila para iuwi si Digong? Wala na. Rodrigo Duterte is already beyond the jurisdiction, the territorial jurisdiction of the Philippines. So, hindi na pwede.